praises to your holy name. For you deserve it, O God. Hallelujah. Praise to you, O Yahweh. Hallelujah. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Come on, church, let's sing Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Church, the Spirit of God is with us. Let's sing Yahweh. Yahweh,
magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Kumusta na po aking mga kapatid? Patanggal lang yung echo. So, kumusta po ang Christmas celebration ninyo? Parang kailan lang, ano? Katatapos lang po ng Christmas and then another great event is forthcoming. Within 3 days' time, we will have New Year. And New Year is a collective time. It is a collective time to pause, ponder, take stock, to look back at the old year that is about to end and to look forward to a new year ahead. So kung titingin po tayo pabalik sa year 2024, marami pong mga bagay na nangyari, di po ba? Na po pwede po nating maalala in the near future. So ano-ano po bang mga pangyayari sa year 2024? Sa politika, tuluyan na pong nabuwag yung unit team ng presidente at vice presidente. Diba? Nag-trending din po yung Quadcom investigation sa Kamara. Marami pong na-expose na mga bagay na kailangang malaman ng tao. Ang presyo po ng bilihin patuloy na tumataas. Presyo ng petrolyo hindi pa rin po bumababa kasi hindi pa rin po natatapos ang kaguluhan sa Middle East. Andiyan pa rin po yung giyera ng Ukraine, Russia. So masasabi ko po na there is good thing naman na nangyari po sa Pilipinas in the world of sports. So we can consider 2024 to be one of the golden years in Philippine sports. Bakit po? Kasi nanalo po tayo ng 2 gold medals sa Olympics. Po ba? Di po ba? So hindi naman lahat nakakalungkot na balita. And with that, we do also some personal looking back and looking forward. So what went well for me in the year 2024? What didn't go well for me? Na ano po ba ang aking nalaman? Ano po ba ang aking kuhang lesson sa mga bagay, sa mga failures ko nitong 2024 na po pwede ko po namang dalin into the new year. Diba? So, what do I want to accomplish this next year? And more important, even more important, what kind of person I would like to be in this year 2025. Same thing po rin. As a church community, what do we at CGPMI Cubao want to accomplish this next new year? And who do we want to be as a faith community? So mga kapatid, ang 2024 ay matatapos na. And praise the Lord, we have given a new year to come, and that will be 2025. So brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, Starting the New Year Right. At ang ating pong teksto ay galing po sa Book of Philippians, chapter 3, verses 13 to 14. Pwede po bang tayo ay tumayo? Dahil magbabasa po tayo ng Word of God. So we are reading from the NIV.
Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Father God, thank you sa umagang ito. Muli mo nga po kami dinala sa aming pong simbahan upang mag-aral, makinig ng iyong mga salita. Panalangin ko nga po na ang salita mo ay gawin mo nga pong napakasimple upang sa ganon sa pamagitan nga po ng presensya ng iyong Santong Espiritu, tunay na amin nga pong makamtan ang ihihiwatig mo sa amin sa amin pong pagsalubong sa bagong taon. That we will start the new year in the right direction. Father, apart from you, I can do nothing. So it's my prayer, my Lord, that you will be upon me as I deliver your word. And lastly, we pray that you will bless the preaching of your word. Maraming pong salamat. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. At po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Philippians 3, verses 3 to 14. Actually, ito po ay isa sa mga paborito ng maraming tao. Paboritong memory verse. Lalo na po doon sa mga tao na nakagawa po ng maling desisyon na naging resulta po upang magkawindang-windang ang kanilang buhay. And yet, sila po ay nagsusumikap na makamove on. Sila po ay nagsusumikap na tumayo sa pagkakalugmok. At yan nga po ang kanilang pinanghahawakan. Salita ng Diyos na inihayag sa pamamagitan nga po ng ating Apostol Pablo. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Yun po yung sabi niya. Stop muna po tayo doon. Yet to have taken hold of it. Ano po ba ang ibig sabihin ni Pablo dito? Ano po ba yung bagay na hindi pa niya napanghahawakan? Actually, si Brother Paul po. Brother Paul, hindi po si Paul Onyes, ha? I'm speaking of Apostol Pablo. Hindi po yung anak ko, si Paul, Abraham Paul. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Bagay na hindi pa niya napanghahawakan. Ano po ba itong bagay na ito? Mga kapatid, Paul's desire is perfection. Maging perpekto. Perpekto, no? Hindi po yan yung pangalan ng aming kapitbahay. Perfecto in everything. In himself, in living for the Lord, and especially perfect in my relationship with God. Aminado po si Pablo dyan sa verse 30 na yan, na hindi pa niya po pwedeng panghawakan yung salitang perfection. And actually, Paul is not faultless, nor does he expect to achieve perfection before his death. Pero ang ginagawa niya po, he's striving hard to be in the near perfection of our Lord Jesus Christ. At ganun din po naman ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Although we cannot really go into that perfection of our Lord Jesus Christ, yung mapalapit man lang po tayo sa kanyang pagiging perfect. Yun po yung ginagawa ng bawat isa. And even Pablo,
Pero andun po yung pag-amin niya sa sarili niya. Malayo pa, marami pang asin ang kanyang mauubos so that he can be in the perfection of our Lord Jesus Christ. At hindi niya po ito dinidesire even before nga po ng kanyang kamatayan. Very comforting to know. Kasi ganyan din po ang bawat isa sa atin, di po ba? Nagiging malungkot po tayo dahil bakit ganito na lang ako? Ekes, sabi nga failure. Pero wag po kayong malungkot, mga kapatid. Because even the great Apostle Paul, yan din po ang kanyang heartache. Perfection. Na posibleng hindi po natin ito makamtan while we are in the flesh. Pero ang sabi niya, meron po siyang advice sa bawat isa sa atin. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Yan ang napakaganda, di po ba? Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Nangyari na yan, kapatid. Kaya, kalimutan mo na yan, di ba? Oo, nagkamali ka. Pero huwag ka nang patali sa iyong pagkakamali. Dahil nagkamali ka, hindi ka na ba po pwedeng bumangon? Yan po yung sinasabi ni Pablo, forgetting what is behind. And straining, looking forward to what is ahead. Pero, kumbaga, hindi naman po natin totally kakalimutan yung nakaraan. Sabi ko nga po kanina, may mga pangyayari na hindi po maigi, hindi maganda sa 2024. Bakit ito nangyari? Why? Because we made a wrong decision. Ngayon dahil sa wrong decision yan, nagkawindang-windang po ang ating buhay. And with that failure, we are expecting, and the Lord is expecting from every one of us that we will learn from our mistakes. Na po pwede nga po nating dalhin yan into the next year. Yung aral na napulot natin sa ating naging failure ng 2024. But it doesn't mean na hindi ka nakikilos. Remember that the Lord is looking not at the way you fall down, but the Lord is looking the way how you try to rise up in your every fall. Yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. At huwag po tayong malungkot dahil hindi po tayo nag-iisa. Emmanuel, God is with us. And God is willing to help us move on. God is willing to help us to rise up. Yan ay kung tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. And Christians can learn from the past. Yan ba? Christians can learn from the past. Instead of being chained by our past mistakes, we can move forward knowing that we carry Christ's forgiveness. Yun ang importante po. Yung tayo po ay napatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At maging lesson po yan sa atin. Amen? So, go to 14, verse 14. I press on, sabi ni Pablo, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pagkatapos mong move on, ayan, press on ka naman towards that goal, na para bang ikaw ay isang runner. Okay, nadapa ka sa pagtakbo mo. Pero wag mo naman yung, hindi ka nababangon, hindi ka natataas pa. Tumaas ka at muling tumakbo until you go to the finish
line towards the goal to win the prize for which God has called us heavenwards in Christ Jesus. Dito po tayo magdudwell sa verse 14. Ang word po, according to Paul, is to press on towards the goal. Sa bawat isa sa atin, ano ang dapat po natin gawin in order that we can start the year 2025 in the right perspective. Paul tells us to not look back at the past, but instead to focus on what we can do today and in the days ahead to live for Christ until we meet with Him. Amen. So how do we start the new year right? Ito po yung ating pag-uusapan. And in the words of Paul, I press on towards the goal to which Christ has called me heavenward, to which God has called me heavenwards in Christ Jesus. So ano nga po ba ang recipe para po tayo ay magkaroon ng Happy New Year? We will be talking about 3 things. Number 1, ba't siya dumikit? We are to repent. We are to repent. Bakit? Repentance is the first step to God. Hello, repentance. Alam po ba natin kung anong ibig sabihin ng repentance? According to the Bible dictionary, repentance is an act of recognizing that sin is offensive to God and turning away from it. Ito si kasalanan. Ito ka. Turning away from it. So anong dapat po natin gawin? We have to turn 180 degrees. Ito si kasalanan, tayo, ito po. So we have to turn 180 degrees upang talikuran natin si kasalanan. Not less than and not more than. Kasi kung less than, ito, natatanaw mo pa si kasalanan. And kung more than naman po sa 180 degrees, natatanaw mo pa rin siya. Kaya, 180. Para totally hindi mo po siya makita unless na babaliin mo yung leeg mo para makita mo siya. And never we will turn 360 degrees. Kasi kung yun po ang gagawin natin, hello, harap na naman po tayo kay kasalanan. That is not repentance. Repentance is turning away from sin that is offensive to our God. Amen po? At yan po yung first step that we could come to God. The relationship and fellowship with God is lost because of sin. Nung magkasala po si Adam and Eve in the Garden of Eden, anong nangyari sa kanila? Diba tinanong sila ng Panginoon, where art thou? Asan kayo? Ibig ba sabihin, hindi po nakikita ng Panginoon si Adam and Eve? That has a deeper meaning. Asan ka na sa iyong pananampalataya? Same thing na tinatanong tayo ni God, asan ka na sa iyong pananampalataya? Tapos yung sumunod na question, di ba? Ni God, do sa mag-asawa, what have you done? Ano ang ginawa mo, anak? Bakit ka nagkasala? Katanungan din po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Si David po, in Psalms 51:12, sabi po ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Bakit niya sinabi yun? Kasi ito po yung account na si David ay nagkasala sa ating Panginoon. He committed adultery with Bathsheba. Hindi lang po adultery, di ba? In order niya nga yung kanyang commander. O yan,
anak, yung asawa ni Bathsheba, doon mo ilagay sa front line. Dahil iniisip ni David na kung mapapatay yung asawa ni Bathsheba sa giyera, free na siya sa kanyang kasalanan. But in that case, hindi po at peace si David. Kaya sabi niyang ganun sa Panginoon, lumapit siya, humingi siya ng kapatawaran. God, restore to me the joy of my salvation, of your salvation. Kasi kapag tayo po'y nagkakasala, hello, di ba? Nalulungkot po tayo. Nagigrieve po yung Santong Espiritu. Nawawala yung joy. Kapayapaan ng isipan. Kagalakan ng puso. Nawawala po yan. Why? Dahil sa kasalanan. Kaya nga po, repentance brings a happy new year. We should start the year 2025 by repenting from our sins. From genuine, masasabi natin genuine repentance. Amen po, mga kapatid. Hello? Posibleng this time we can say that we are living a morally upright lives. But deep in our heart, andun yung hatred, andun yung jealousy, andun yung malice, andun yung envy. Hindi pa rin po tayo right before the eyes of God. Unang-unang, repentance, paglilinis po yan ng puso. Ang puso po ang tinitingnan ng ating Panginoon. At kung ating pong puso ay malinis before God, hello, that means Happy New Year 2025. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are to repent. Yun po yung number 1 recipe. Number 2, talagang dumidikit siya. We are to decide. Hello! Dapat magdesisyon na tayo, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next year, next week, next month, next year. Now, you have to decide. Amen? Daniel decided not to defile himself. Ito po yung account na si Daniel po ay nahuli. At kasama po yung mga kabataang mga Israelita, sila po ay in-exile dun sa, saan po? Saan sila in-exile? Babylonia. At nung sila po ay nasa Babylonia na, sila po ay itinira dun sa palasyo ng hari. And while in the palace, they were ordered by the king to eat king's food. Ano po yung king's food? Meat. Nandun po yung pork, nandun po yung beef, at iinom ka ng alak. But in the mind of Daniel, they are not acceptable to God. So ano pong ginawa ni Daniel? He decided not to defile himself. He decided to obey God's commands over the king's order. Even if ang kahulugan po ng pag-disobey sa king, kamatayan. Daniel decided not to defile himself. And we should decide also, mga kapatid. This year, 2025, mag-decide na tayo. Jacob decided to bring his tithe unto the Lord. Nung mag-decide po si Jacob na ibibigay niya ang ikapu niya sa Panginoon, siya po ay poor. Hindi po siya makwarta. But even then, in his situation, no money, la kwarta. Ba? Sa Arabic, ano yan? Mavipulus. And yet, nag-decide pa rin siya, ibibigay ko ang ikapo
Same things about us sa atin. Mag-decide na po tayo. At alam niyo po ba nangyari kay Jacob? 10 years after, hello, siya po ay naging mayaman. David made a resolution to pray. Ayan. Ang sabi nga po dapat tayo ay laging nananalangin. Psalm 116 verse 2. Because he hath inclined his ear unto me, therefore I will call upon him as long as I live. Psalm 116 verse 2. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. Naging desisyon po yan ni David. Habang ako'y nabubuhay, ako ay mananalangin. Habang ako ay nabubuhay, ako ay makikipag-usap sa aking Diyos. Actually, mga kapatid, when you pray, it doesn't mean to be very long. When you pray, it doesn't mean to be very sweet. When you pray, it doesn't mean to be very eloquent, to be orderly. What matters, mga kapatid, when you pray is yung fervent prayer. Yan ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon. Fervent prayer. Yung we should be praying unceasingly. Kaya ang desisyon ni David, I will call on him as long as I live. And lastly, Paul made a resolution to win souls. Sa Romans 10:1, ang sabi po diyan, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Panalangin po yan. Desire ni Pablo, makawin ng soul para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang tanong ko, this year, 2025, kayo po ba ay nagdi-desire na makawin ng isang kaluluwa para sa ating Panginoon? Hello? Parang wala akong narinig. Amen. Kahit isa lang po. Wag na yung katulad ni Apostol Pablo. Whole Israelites, whole nation. Sa atin, kahit isang kaluluwa lang po, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Let's decide that in this year 2025, I will bring one soul to God. At kung yan po ay magagawa natin, hello mga kapatid, it would make our church over. It would make you over, and it would make a new life for the person. Diba? Napakasarap po nun na tayo ay makakapagdala ng kahit isang kaluluwa sa ating Panginoon. Dahil yan po ay nangangahulugan ng bagong buhay dun sa tao na ating pong dinala sa ating Panginoon. Amen? Have we decided to bring one soul to God this year, 2025? Decision to be made. Amen po. And lastly, we are to remember. Yan. Oy, okay na. Bumaba na siya. We are to remember, ano po ang dapat nating alalahanin? That Christ died for
for us. Kung ito lang po ay lagi nating aalalahanin na ang ating Panginoong Hesukristo ay napako sa krus ng Kalbaryo at siya ang umako sa lahat ng hirap, pasakit na dapat tayo po ang mag-i-experience nun dahil sa ating kasalanan. Hello. Posible pong sabihin natin sa ating sarili, this year 2025, I will be living for Christ. Alalahanin lang po natin yung sakit na nadama ng ating Panginoong Hesukristo. And it will make us decide, mga kapatid, that I will be a better person this year, 2025. We must remember that the happiness and the richest rewards come to those who are faithful. Dapat na yan po ay ating maalala. Dapat ang ating pong New Year ay maging happy. Sa pamagitan po ng ating pag-o-offer ng buhay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ito lang po ang ating magagawa, di po ba mga kapatid? So that the happiness and the richest rewards will come to our lives. Yung tayo po ay mamuhay ng kaaya-aya, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. This cannot be a happy new year unless you are living for Christ. Magiging happy lang po ang year 2025 kung tayo po ay namumuhay para sa ating Panginoon. And lastly, we must consider that this new year might be our last chance. Baka 2025, kunin na ako ni Lord. Ano na ba ang nagawa ko kay Lord? Kaya lang po ang lagi nating iisipin, lagi nating aalalahanin, it will give us yung pong urgency to act, to live for Christ. Tingnan niyo po yung parable of the fig tree, di po ba? Ano po ang istorya nun? Yung pong fig tree hindi namumunga. Nung yung owner po, landowner, ay pumunta dun sa kanyang tanim at nakita niyang itong fig tree na to ay walang bunga. Ano ang sabi niya dun sa kanyang gardener? Putulin na ang punong yan. Walang mapapala. Hello, mga kapatid. Kaya tayo bilang Kristiyano, we should bear fruit. Dapat tayo po ay mamunga or we risk being condemned by God. Hello, gusto po ba natin makondemn tayo ng ating Panginoon? It's time to remember the story of fig tree. So mga kapatid, 3 araw na lang ha. Happy New Year na. Let's make it a happy New Year. Hindi lang po New Year, kundi lagyan po natin siya ng happy. At alam na po natin ang dapat nating gawin, di ba? To start the New Year right, then we must repent. Importante po yan. Para tayo po ay makalapit sa ating Panginoon. At tunay na makuha natin ang presensya ng ating Panginoon. We must decide today na, not tomorrow, not next year, not next week or next month. Today, decide. And lastly, we must remember
Yan lang po ang ating magagawa upang tayo po ay ma-encourage to live for God, to live for Jesus Christ. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, God. 3 lang simpleng bagay ang pinagagawa mo sa bawat isa sa amin. Parang amin pong susunod na taon ng buhay namin. Year 2025. Tunay na ito ay maging happy. Lord, Ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Alam mo, O Diyos, ang aming mga pagkukulang, aming mga pangailangan. Alam mo, Diyos, kung paano kami namumuhay para sa iyo. Minsan, nakakalimutan ka namin, naiisang tabi, at kami po ay na-overwhelm ng cares of this world. It's our prayer, my Lord, that in this year 2025, tunay nga po na hindi madistract ang aming pong attention towards you by the things around us. It's our prayer that you will always be with us, that you will guide us, you will protect us, and you will care for us. Salamat po at muli naming ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri, pagdakila at pagsamba in Jesus' mighty name. At lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Tayo po ay magsuupo. Kami pa